Sa mga balitang tinututukan, patuloy ang pagbibigay tulong ng International Red Cross sa ating mga kababayang nasalanta ng Bagyong Yolanda. Katunayan, nakatutok ngayon ang IRC sa pagbabalik ng hanap buhay ng mga residente sa mga apektadong lugar. Balita mo kami, George Bandola. Hindi daw titigil ang International Red Cross para tulungan ang mga naging biktima ng Bagyong Yolanda. Nagkakaisa mga Red Cross organizations mula sa iba't ibang bansa na tutulong pa hanggang tuluyang kababayan nating sinalanta ng bagyo. We will not leave the Philippines until the recovery is done completely. The one point I want to highlight here is building back better. I think every disaster, this is what we have been doing in the Red Cross. When there is a big disaster, when we do the recovery, we have to build back better. Para tuluyang maibalik ang nawalang kabuhayan ng mga taga-Samar at Leyte, higit daw kailangan ngayon ng mga survivors ang kabuhayan. Hindi rin kasi birong halos 2 milyong puno ng nyog ang itinumba ni Yolanda at 7 hanggang 8 taon pa bago maani ang mga bunga nito kung mapapasimula ng pagtatanim nito ngayon. Higit sa lahat, mas kailangan ng livelihood ng mga ito ngayon. That it's important to accompany these communities still for a couple of months through livelihood. In some also areas still through food distribution or sometimes cash distribution, and also to help them in the meantime. Mula sa komprehensibong report ng Red Cross, nananatiling 1,785 ang nawawalang biktima, 6,201 namatay, 16 na milyong taga-Eastern Visayas ang naging biktima at 4 na milyon dito ang nawalan ng tirahan. Higit 1 milyon daw ang Red Cross Emergency Relief, higit 100,000 bahay ang nabigyan ng emergency shelter, higit 42,000 nabigyan ng emergency cash assistance mula sa Palawan, Panay at Leyte. The Red Cross movement is very strong. It is engaging all sectors, particularly particularly housing, particularly livelihood, health, and this is now part and parcel of the recovery effort. We must look at the better angels within us so that we can cooperate. I hold high Babe Singson, the Undersecretary, in spite of the fact that he's getting a shellacking in the there's pressure to build bunk houses. May not have been done because it's, do you realize how hard it is to bring material to Leyte? Nauna nang nakapagbigay ng $334.4 million ang International Red Cross Community at nananawagan pa ito ng karagdagang $140.4 million ngayon para may pagpatuloy ang pagbibigay ng mga non-food items, maayos na tirahan, eskwelahan, health centers, psychotrauma centers at livelihood centers sa mga nasalanta. Vision ng Bayan, George Bandola.